Hello everyone! Isang magandang hapon naman sa inyong lahat. And today is Thursday dito sa Amerika. At saka maraming mga bagay tayo dapat pasalamatan. Pasensya na po kasi yung signal ko medyo mahina kanina. At saka nasira yung lagayan ko ng phone. So I just holding it. So, maraming bagay tayo dapat pasalamatan sa buhay natin. Pasensya na medyo busy ako. Ang dami kong ginagawa sa buhay. Especially na next week, I'm gonna go my vacation. So, I want to grab opportunity na sabihin na there's so many things that we're so thankful for in our life. Ano po yung mga bagay na dapat natin pasalamatan? Maraming bagay. You know, we focus the good things in life and we stay positive all the time. You know, kaya ako, I'm very happy. I've been thankful na sa anumang nangyayari sa buhay natin sa araw-araw, there's always God who's taking care of us. Yun ang pinaka number one sa akin. Because God loves us and God is always with us. Kahit anuman pagsubok na mating sa buhay mo, nakangiti ka. Kasi alam mo, gumawa ka ng kabutihan. Alam mo na wala kang inapakan na tao. At alam mo na patuloy ka nagmamahal at tumutulong ang naging mabuting tao sa araw-araw. So, I've been thankful for that. I'm thankful na God always finding way na sa buhay natin hindi tayo mawala ng pag-asa. Being a woman of hope naman talaga, di ba? So, marami akong bagay na pasalamatan. Hindi man lang ako nakapag-live for so many days kasi grabe yung schedule ko, busy ako. And the same time na maraming mga blessing na binigay si Lord sa akin na wala yung pasensya na medyo mahina yung signal ko. So, I need to go up from here na maraming bagay na dapat tayo pasalamatan. Ang daming mga blessing na binibigay ni Lord sa bawat araw natin sa araw-araw. So, kung hindi man ako nakapag-live for how many days, busy talaga ako kasi next week I going to my vacation. It's summertime. And lalo na ngayon, it's very hot here. 102 degrees Fahrenheit, you know. Pero isang bagay lang natutunan ko sa buhay. There are so many things that we need to be thankful for. The gift of life. You know, habang tayo nabubuhay sa mundo, marami tayong blessing na natatanggap, you know, na binibigyan ni Lord sa atin. And of course, one more thing I've been thankful for yung mga tao na naging bahagi ng ating buhay. Marami nagmamahal sa atin at hindi tayo pinapabayaan ni Lord. And one thing din na thank you din ako na ang dami kong blessing, you know, academically, of course, I got my Doctorate of Art and Education. When it comes to my work, of course, I got a better job. When it comes to my public service, thank you, Lord, I continuing supporting my community, especially sa library education dito sa city namin. At when it comes to my family life, I'm so thankful na my family always very supportive, loving, and caring. So, kaya walang dahilan na malungkot sa buhay at walang dahilan na maging emotional, whatever. Instead, you need to be grateful, be thankful because you are blessed. So, I can say I'm so blessed because God is always with us. I'm so blessed na lahat mga nangyayari sa buhay ko. At saka ang dami pang mararating at matutupad na mga pangarap. Hindi lang para sa akin, sa mga estudyante ng Woman of Hope, mga pinapaaral ko na malapit na yung pasukan. So, naka-ready naman yung mga bata na yon. Mga kabataan na tinulungan ko for so many years. Kaya, ang ganda ng buhay. There's so many things that we're to be thankful for. Ano kaya mga bagay na dapat nating pasalamatan sa Panginoon? Maraming bagay. First, if you have a good health, that's the most important. You have a gift of life, that's another important thing. And you have surrounded with amazing people in your life. Kaya, ang ganda ng buhay, kaya wala mawala ng pag-asa. Kasi, so I want to grab this opportunity to say thank you and I love you everyone. I'm on the process of meditation, reflection, and enjoying life. Kasi hindi tayo mag-worry. Kasi the warrior, the malapit nasa cemetery. Pero the more you're alive, you enjoy life, the more you become longer life and healthy. Hello po, Ate Dimple. Tama kasi, Jeff, for explanation about blessing. Kung ikaw ay mabuting tao, di ka pabayaan ni Lord. Yes po, Ate Dimple. Totoo yun. Ate Dimple of Kuwait and Saudi Arabia. So, isa sa amazing na tao na nakilala ko sa buhay ko. Hi, Lani! So, Lani Billaran from Bacolod City. Kaklase ko siya back home in the Philippines. So, yun talaga ang pinakamahalaga. You know how to share your blessing. You know how to live your life with your full potential. Kasi binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon
mabuhay sa mundo na ito na nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa. Kaya yun ang pinakamahalaga. Elaine Moore. So guys, if you're watching me from city of San Jose, California, and of course, I want to give a shout out to Elaine Moore kasi best friend ko yung family nila. They own the restaurant here in San Jose, California. Kilala sila sa tindahang pagkain Pinoy. Yung tindahang pagkain Pinoy, yun ang palagi namin pinupuntahan at naging tambayan namin during pandemic. Kasama namin si Elaine, si Joyce Layot, and then nabuo namin ang Pilam Bay community. So being founder, one of the founders of Pilam Bay community, kasi 7 kami, meron kami more than 10,000 followers sa Facebook. So ang layunin namin is to help sa mga business owner dito sa Amerika, and at the same time to help people in the Philippines. At of course, sinusuportahan din namin yung mga Bantay Bata 163, tinutulungan din namin yung mga homeless, marami kaming mga ginagawang advokasya. So, I'm thankful being part of the group. At kung gusto niyo maging beautiful, right, Elaine, you need to join the Club O. So, Club O, yun ang grupo na included ako doon para sa mga Miss Universe. You know, kung hindi nila alam, part kami sa mga sumusuporta sa mga Miss Universe sa buong mundo. So, the Club O is one of the major sponsor with, of course, na nag-iisang vice president ni Miss Olivia Kido, na is our good friend, and of course, mabait si Miss Olivia Kido. Nakasama ko sila during nag-trip kami sa Orlando. We went to the Florida during the Miss Universe event, and then after that, ang dami namin pinuntahan. So, nag-enjoy kami doon. So, at that time, yung the Miss Universe Philippines na nag-represent is Rabia Mateo. So, nandoon kami kasi representative kami to support Philippines, you know. So, yung maraming magandang bagay na nangyayari sa buhay ng bawat tao. Kaya the most important, hindi tayo mawala ng pag-asa, and the most important, gumagawa tayo ng kabutihan at patuloy tayo maging mabait, matulungin, at kung tumutulong ka sa kapwa mo, never even think about it na tinulungan mo siya. Isipin mo, the God is watching you. The more you're being kind and generous, or more than 1,000-fold blessing. So, nalala ko ng isang araw, meron pa akong pinadalhan na tinulungan ko na isa sa mga dapat tulungan, no? Isang bata na I think mag-high school. So, nang pinadalhan ko siya ng pera, it's very small amount, just what is $50. Guess what? After I sent her the money, not even a minute, right? I received $1,500 na merong tao na nagbayad ng utang sa akin, you know? So, ganun talaga pag binibless ka ni Lord. Yes, I love you to my best friend, Allen Bonjour. Si Annalyn, siya yung best friend ko back home in the Philippines. Isang Bicolana, kaya malapit ako sa puso ng mga Bicolana kasi best friend ko siya. Kami magkasama nung nasa Maynila kami, ang dami namin pinagdaan na nahirap, but never in our life we give up. Hello po, Ate Agnes, Chua Roldan. Si Ate Agnes, napakabait talaga to. Isa sa nakilala ko rin na sobrang bait dito sa California. So kaya, what my title, there's so many things that we're so thankful for. Naging thankful ako sa lahat ng mga tao, naging bahagi na aking journey. Naging thankful po ako na patuloy tayo gumagawa ng kabutihan kasi there's so many things. Huwag natin isipin yung problema. Isipin natin anong magagandang mangyayari sa buhay natin. Isipin natin ano ba mga blessing na binibigay ni Lord sa atin na dapat nating pasalamatan. Kasi the more you do good things in life, your life has a direction. Kung gumagawa ka ng kabutihan, you receive more blessing. Pag gumagawa ka ng masama, the more karma din darating sa iyo. Kaya, there's so many things that we need to be thankful in life. Kasi binibless tayo ni Lord kung mabait tayo mga tao. Kaya continue to share love, kindness, and generosity. Kasi, di ba sabi ko ng isang araw, nagbigay ako ng $50 sa isang beneficiary na kailangan sa eskwelahan niya sa high school. Mag-high school siya. Guess what, di ba? Imagine mo yun, may nangutang sa akin. Binayaran ako kagad ng 1,500. Na-surprise ako. Kaya pag nagbigay ka, hindi lang sa pera, sa mga bagay, i-bless ka ni Lord kasi mabait kang tao. Yes, hello, Helen Superable, one of amazing person. And hello po, Ate Nida from Iloilo. Kaya pasensya na kayo, medyo slow yung connection ko dito. Kaya marami tayong mga bagay na pasalamatan. So, don't worry about mga pagsubok na yan. Huwag nyo isipin yon, isipin mo, bless tayo ni Lord kasi may good health tayo.
meron tayong magandang puso na tumutulong sa kapwa natin. Kasi ang mga taong mabait, binibless ni Lord. Kahit anong pagsubok na dumaan sa buhay mo, you never ever give up. Because then, the quitter never succeed in life. Kung gusto maging panalo ka sa lahat ng bagay, maging inspirasyon ka sa mga kabataan, magsabi ka ng totoo. Huwag ka matakot. And always stand for what is right and just. Kaya marami ako nakilala sa buhay ko na mga tao na gumagawa ng kabutihan, sila yung binibless ni Lord. Ang mga tao na nagbabat, naninira, sila yung iiksi yung buhay nila at lalo sila magkasakit. Diba? Kasi whatever you do, it's a reflection of yourself. Kasi reflection, hello, meet Dejelyn. Dejelyn is one of my amazing friends. Naging part ng journey ko, and meet Dejelyn and I, pareho kaming book author. Kilala kami bilang book author dahil naglaban namin karapatan ng mga kababaihan sa buong mundo. At lalo ng mga OFW, marami na kami ni Meet Dejelyn na tinulungan. Magkasama kami ni Meet Dejelyn sa aming mga mission. Tumutulong kami sa mga kabataan, sa food feeding for so many years. Lalo ng panahon ng pandemic, ang dami naming tinulungan ng mga kabataan. Marami kami mga pamilya na, kahit ako, nagluto ako ng mga pagkain, nagtitinda ako during those time para makatulong ako. So guys, enjoy life. There's so many things that we're thankful for. That's sa inyo lahat, no? Yes, thank you, Miss A. So, kilala ko bilang Miss A sa Pilipinas, right? So, Miss Lynn, pareho kami merong doctor degree na we're very humble at saka kung kailangan nyo support, nandyan siya, palagi kami magkasama. So, ganyan talaga tayo mga Pilipino, kahit na sa ibang bansa tayo, we always continue. So, guys, support the radio station na isa kong kaibigan, si Miss Dejelyn, nagtutulungan kami. At patuloy kami maging inspirasyon sa mga kabataan, sa kababaihan. Huwag natin hayaan yuyurakan tayo ng kahit kanino man. Huwag tayong matakot. We need to stay humble, we need to be strong, and we need to be thankful for the blessing. Kasi mga taong naninira, sila yung matatalo pagdating ng panahon. So, we need to be grateful, we need to be thankful, kasi we know what is right and just. Kaya, wala sa bokabularyo ko na malungkot, wala sa bokabularyo ko maninira, kasi I know God is with me. Alam ko kung anong totoo, kasi never in my life na namuhay ako na walang katuturan. I always live my life with integrity, credibility, accountability, and transparency. Yun ang pinahawakan ko. Lumaki ako sa hirap? Yes. Pero lumaki ako may tiwala sa Diyos, may pagmamahal sa kapwa, at hangga ko ay paglaban ang karapatan ng mga kababaihan. That's what I can promise to myself till the rest of my life. Hindi ako iloklok ng gobyerno dito sa Amerika kung hindi ako gumagawa ng kabutihan. So I've been blessed, I've been grateful for the opportunity, for the love. Especially, kahit US citizen ako, hindi ako nasa Pilipinas, but I don't allow people to stop anyone joining na, lalo na sa mga kabataan, lalo na yung mga nag-aaral, naghihirap, we're there to support and taking care each one of us. Lalo na sa mga babae na katulad ko, huwag tayong mawala ng pag-asa sa buhay. There's always room for opportunity, there's always hope, and it's a new chapter, new opportunity in our life. Keep going, because God loves us and God will taking care of us. Kaya maraming salamat, and then meron ako isang phone na may tumatawag na sa akin. Sino kaya to? Yeah, meron akong, So, meron na tumatawag sa akin for other thing to do. But always remember, don't give up in life kasi quitter never succeed. Pag ikaw humindo sa buhay, hindi ka maging successful. Kung gusto mo gumanda ang buhay mo, live the life with righteousness. Isa buhay mo ang aral na iyong natutunan sa araw-araw. Maging totoo, maging honest, you always pick up with credibility. Yan ang importante. Huwag kang maging anti-bias. Huwag kang maging bias sa buhay. You need to know everything before you spoke up to someone else. Kasi paano ka makilala, right? Miss Dejelyn, yun ang pinaka-importante, na you need to speak up for the truth, na wala kang ikatakot. Bakit ka matakot? Kung nasa dapat ka at may karapatan ka. You know? Kaya being known for that, you know? Kaya palagi nating isipin, kung mahal mo yung sarili mo, mahal mo yung pamilya mo, huwag mo hayaan na yurakan yung kanino man yung sarili mo. You need to stand up what is right and just.
palagi ko sinasabi yan, yun natutunan ko sa buhay. Wala kang dapat ikatakot kung alam mo yung totoo, ang sinasabi mo, alam mo may karapatan ka, alam mo may credibility ka, alam mo meron kang transparency, meron kang honesty, at kilala mo sarili mo. Di ba? Nag-aral tayo, nakakuha tayo ng master degree, nakakuha ka ng doctorate, nakakuha ka, dapat isabuhay mo yon. Minsan hindi naman about being educated person, being professional, kasi yung attitude mo is a reflection of yourself. Kung marunong ka makisama, magmahal, at hindi ka nagmumura, hindi ka nanira ng kapwa, it's a good attitude, it's a reflection of who you are. Kaya siguro patuloy tayo magmahal sa bawat isa, lalo na sa kababaihan, ipaglaban natin yung ating karapatan. Huwag tayo matakot, kasi kung alam mo yun yung totoo, we always stand, that I always say that, what is right and just. Kasi kung hindi tayo magsalita, sino kaya magsalita para sa atin? Kung hindi tayo gumawa ng kabutihan, sino kaya gumawa ng kabutihan? Kung mananahimik lang tayo sa lahat ng mga bagay na walang kwenta, we need to stop that. We need to continue to our journey. We need to be grateful of what we have and the gift of life. Meron tayong pamilya nagmamahal sa atin. Meron tao na sa paligid natin na handa tayong damayan at minamahal tayo. Doon tayo. Kaya yun ang pinakamahalaga. Speak up, and hello po Mata Villaganes unit sa Pilipinas. So of course, palagi nating isipin, God is with us. Kaya huwag tayong matakot. Isipin natin maraming bagay na maganda nangyayari sa buhay natin sa araw-araw na yan. Kaya we need to be thankful for. Instead na isipin natin yung problema, isipin natin ano bang blessing na binigay ni God sa iyo. Only God can provide and give whatever we need in everyday life. Iwanan ka naman ng mga tao sa paligid mo. The most important, God, it never leave you alone. Kasi siyang nakakaalam. At alam mo rin sa sarili mo if you're saying the right way. Alam mo rin sa sarili mo kung totoo kang tao. I always pick up kasi alam ko yung totoo. Gusto ko talaga palagi pinaglaban yung mga kababaihan, mga kabataan at edukasyon. Kung nakilala ko dito sa Amerika being a community activist, I'm doing that because for the sake of the children, for the immigrant, sa mga homeless, mga taong naghihirap. Hindi, kasi I growing up in a community na ang tama dapat, yun ang pinakamahalaga. Huwag nating hayaan na sasabihan ka ng negatively. We always stand. Kasi what is the purpose? That you are Christian, you are Catholic, whatever you believe in God. You're not even doing in yourself because action speaks louder than word. Kasi kung anumang sinasabi mo, kung anumang ginagawa mo sa araw-araw, is a reflection of who you are. Kaya stay who you are, stay blessed and stay beautiful, and there's more blessing to come. And thank the Lord na for this month of July, ang dami kong blessing na natanggap. And I know, ang dami pa akong tatahakin sa mundong ito. Habang ako'y nabubuhay, I continue to live my life with purpose, positivity, and prayer. Alam ko sa puso ko, may mission ako sa mundo na ito. Lalo na when it comes to women, to the children, and to the youth, and the immigrant, and the overseas Filipino worker. I'm here for you. Kung hindi nyo man ako makikita palagi, it means to say I'm busy, I'm doing so many things, lalo na I'm going to vacation next week. So, guys, thank you so much, and shout out to everyone, to Jisayan. I know you're one of amazing person na kilala ko. And of course, sa lahat ng mga kaibigan ko, of course, sa mga naging part ng journey ko. Thank you so much, I love you all. And of course, sa mga nakakilala sa akin, bata pa ko hanggang ngayon, alam nila ako yung tipo ng tao na hindi ako sumusoko sa anong laban ng buhay. I always fight for what is right and just. And being a leader, I always encourage people to be a leader too. Kasi yun ang yun ang pinakamahalaga. Kasi yun rin natutunan ko kay Madam Miriam Santiago. Nung naging campaign manager niya ako nang nasa Maynila pa ako, na kung alam mo ipaglaban sarili, may paglaban mo. Huwag kang matakot kasi alam mo, there's always God. Kahit ilang libong pang mga tao sa paligid mo, kung nasa tama ka, wala kang dapat ikatakot. Again, guys, thank you so much. I want to give a shout out for all Team Daddy International Solid Family. I want to give a shout out to Team Daddy International Italy, Team Daddy Philippine Punch Group, Team Daddy Worldwide, and Team Miret, Bacolod, Panay Island. So, thank you so much for everyone, to all the Miret group, and for all my friends, a woman of hope, and for all the overseas Filipino worker. And I want to shout out to my good friend, my fellow book author. Kami yung naging author ng Overseas Filipino Worker, na ginawa namin yung mga libro na yon kasama si Deji Lin,
Tihomi, na ngayon siya the owner of the radio station in the Philippines. Magkaibigan kami, gusto namin iangat ang kabataan, gusto namin iangat ang mga OFW, gusto namin iangat ang karapatan ng bawat isa sa atin. So, more blessing to come, more sa joining natin. Miss Digilin, I know you're watching, na naging kapartner ko siya dahil ginawa namin yung libro. It's about the OFW, yung crisis na ang mga OFW dapat minamahal, hindi sila sinasaktan. Tinutulungan sila at pinahalagahan. Kung alam nyo kung gaano kasakripisyo ang ginawa nila, ipaglaban yung sarili nila sa ibang bansa, kahit malayo sila sa mga pamilya nila, kahit iniwanan sila ng mga asawa nila, malayo yung mga anak nila, but they always fight kasi gusto nila mabigyan ng kinabukasan yung pamilya nila. Kaya, being a person, a human being, I always support them. I always love them. So, always speak up for ourselves, for what is right and just, at saka maraming bagay na mangyayari sa ating buhay. Thank you so much. Of course, I want to shout to Team Midet, everyone, to my Team Midet community, na patuloy tayo gumawa ng kabutihan, at iwasan natin mga basher, huwag kayo maniwala, magtiwala tayo sa ating mga sarili. Again, ako ay Chanarita Compioriet, nagsasabi, ang buhay ay puno ng pag-asa. Sa Diyos lang tayo umaasa, at magtiwala sa ating sarili. There's always hope with God. I love you all and see you next time. So, busy ako. So, probably baka maging active ako next week kasi I'll be on my vacation. And I want to enjoy life. Life is too short. Enjoy your journey travel. Yun ang ano ko talaga ang hilig ko sa buhay ko. Again, thank you. Hello po, Ate Marlene Paler. So, kasi hindi ko man shout out dyan. Thank you so much everyone and I love you all. Okay, see you next time.